Maraming salamat po, Colonel. Maraming salamat po sa inyong support at pag-unawa. So, magsasalita po si Director Akram ng mga iba't ibang mga religious group na nandito. Tayo po ay manalangin umakyat lahat dito. Thank you very much, Colonel. Maraming salamat po. Magpasalamat tayo sa ating kapulisan sa pamumuno ni General Francisco at saka si Colonel Burgos sa pakikipag-unawaan, pag-uusap, sa mayos na usapan, walang mga drastic actions. Tayo po ay dapat magpasalamat sa kanila, naiintindihan nila tayo. Ang pinakaano lang kasi rason ay itong distancing, kasi pag napuno ito ng tao, we cannot control. Pero anyway, yung ating katulad ng sabi ni Bong Alonto, na yung ating isinusulong na adhikain, na tulong sa ating bansa, tulong sa ating mga mamamayan, tulong sa ating Pangulo, na itong bansang ito ay may get rid of illegal drugs, corruption, criminality, terrorism, and so on and so forth, all the ills of society. Tuloy-tuloy po tayo. Pag itaguyod natin yan, tinulungan natin ang sarili natin, ang ating mga anak, lahat-lahat na po. So ngayon ang gagawin natin, we will end our activity with a prayer. Nahilingin natin si Diyos sa buong may kapal na yung ating gusto mangyari para sa ating bansa, para sa ating lahat ay makamit natin. Maraming salamat po. Inaaya natin si Councilor City Councilor de Guzman ng Mandaluyong, ang ating chairman ng Mandaluyong. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais po nating ipakita sa ating mahal na Pangulo, ang tatay ng sambayan ng Pilipino, Tatay Digong Duterte, na ang Mandaluyong, katulad ng ibang bayan, ay nakikisa sa panawagan dito sa ating tinatawag na federalismo, at ito nga po ay ginagawa natin ngayon. Sa pamamagitan po ng revolutionary government, mapapadali ni Tatay Digong ang kanyang pangarap na ang Pilipinas ay mapasailalim sa isang parliamentary, sa isang federal form of government. Kaya wag po natin tigilan. Sinulan po natin ngayon hanggang bukas, pagkapit-bisig po tayo. Isigaw po natin, Red Gov na! Down na! Now na! Red Gov na! Marami po salamat sa mga kababayan kong mga taga-Mandaluyong na sumama. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po, Mandaluyong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa. Alam natin ang damdamin ng lahat ay tungo sa pagbabago at yan po ay ina-appreciate. Ang ating pong event ay hindi lang dito kundi the whole country. At may motorcade, marami pang darating, kaya lang alam natin later on mas mainam nang maaga tayong kumilos. Dahil kapag na-violate natin ng physical distancing, alam nating napakahalaga sa Pangulo ng kalusugan natin. At dahil dito, dahil kahit papano, na ipakita na natin na ito'y pagnanais ng buong sambayanan. At dito pa lamang ay panalo na tayo. Kaya sa inyo po lahat, sana ituloy lang natin. Lahat ng nagmo-motorcade, total uuwi din naman, ay hayaan na sa lansangan papunta sa kanilang tahanan. Ito po ay the whole country. Pinapakita natin sa Pangulo na this is the sovereign will. Ito'y pagnanais nating lahat. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Tapos, Music. lahat ng contact number po ay continuous po tayo. Continuous po tayo sa ating mga programa. Yung iba kasi ngayon, kasalukuyan sa iba't iba ng sulok ng ating bansa. May Cebu, may Mindanao, may Iloilo tayo. Kung saan may Region 1, Region 4. Simultaneous po ngayon yung internet prayer. Lahat po. Gangan nga lang ay nagkataon na itong panahon na ito ay kailangan natin masunod yung social distance natin. Mataas na umiran. So, muli po, sobrang pasasalamat namin sa mga suporta po sa federalismo. At alam naman po na ating kapulisan na hindi ito masama. Binanggit na nila. Dangan nga lang ay hindi naman po pwede na manatili tayo na non-obstruct natin ang social distancing. Sa lahat po ng religious group, hinihiling po namin na makakyat para po sa isang pagdarasal po. Nandito po yung mga iba't ibang mga kaparihan natin kanina. Father,
umakit po rito yung mga ibang sektor po sa religious group para po ito makapagkasa tayo sa isa po. Short lang, sir. Short lang siya. Okay, Sa isa pasok. pong pagtatapos, Nakalive na tayo. ayaw nyo! Tayo po ay alam natin, Pasok. nakita-kita ang ating mahal na Pangulo kung ano ang ginagawa sa araw na to. Hindi lang ako dito, kundi sa buong bansa lahat. Alright, magandang araw mga kapartners at live tayo dito mismo sa Medjola, dito sa Maynila para sa unang araw no, na RevGov o Mega Wide Revolutional Government Rally ng lahat ng mga taga-suporta ng RevGov na ito na programa. Pero sa ngayon, mga kapartners, ay makakausap natin live muna ang Station Commander. Ang station commander ng Maynila, dahil nga naman may kaunting announcement lang sila kaugnay dito sa programa na ito. At makakausap natin si Lieutenant Colonel John Burgos. Sir, magandang umaga. Live tayo sa SMNI News. Ano po yung announcement po natin dito kaugnay sa programa nila, sir? Po, pinapatigil po namin itong programa dahil po malalabag po ang IATF protocol. Yun na po. Wala naman kayong nakikitang sir, naka-live po tayo, sir. Oo. Wala naman po tayong nakikitang problema, pero dahil sa ipinapatupad na IATF, ano po ang naging desisyon po natin? Itigil po ang programa po. Oo. Kung ititigil, may kaukulang oras ba sila na hanggang din dito sila, sir? Opo, binibigyan po sila ng 1 oras mula kanina para itigil na po. Kaya ititigil po nila. So nabanggit ho ninyo, at least mga after lunch, pwede na silang umalis po dito. Opo, opo. Okay. Maraming salamat, sir. At ngayon, sir, maraming salamat. At Sir Abner, makakausap naman natin ang iba pa na mga coordinators dito. Unahin muna natin si Sir Abner. At saka si Basher Bong Alonto. Sir, Hit dito. kayo po ang pinaka-head. Kanina po ay talagang napansin natin na marami po ang talagang pumunta na mga supporters natin at may mga paparating pa, no? Ano po ang naging sitwasyon natin dito? Ano po muna ang gusto nyong sabihin para sa lahat ng mga supporters dito? Una sa lahat ay siyempre pasasalamat sa kanila. Sa lahat ng sektor, sa lahat ng sumusuporta. Dahil alam po natin, kaya natin ito ginagawa ay para po sa ating mahal na bansa. Alam po natin na para pagbabago ay ito rin ay gusto natin mahal na Pangulo, lalo na ang droga, lalo na ang corruption at criminalities. Kami naman sa Mindanao, ang pag-asa lang namin ay magkaroon po tayo ng federal system of government. Kung kaya po namin sinusulong ito, alam po namin na mayroon tayong protocol pero hindi namin inalintana dahil ito yung oras na talagang kailangan magawa po ng lahat ng mga Pilipino dahil sa pagsasama-sama po ng PNC. Pero okay lang yung naging desisyon ng mga otoridad ho natin na hanggang lunch lang po tayo dito dahil sa dami ng tao. Oo naman, tayo ay hindi naman lumalabag sa batas. Kailangan din naman po sumunod tayo sa utos ng ating mga kapulisan kasi sila naman ay inuutosan din ng batas. Okay, alright. Sige. So mga kapartners, andito din ang spokesperson ng MRRD NECC. Wala pong iba kundi si Sir Abner Malabanan. Sir Abner, talagang umaalab, no, yung suporta ng mga taong bayan. Hindi lang yan, NCR pa lang ito, sir, no, may iba-iba pang parte ng bansa ho natin. Ano po ang gusto nyong sabihin? Una ay kami nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa itong idinaos na 22121 activity. Dahil ito ay pagpapakita na talagang binigay natin ang hinihiling ng Pangulo. Ano bang sabi niya? Do not discuss this in Sabrosa. Discuss this openly in public, including the military. At sabi niya, ang revolutionary government ay dapat kayo ang kikilos. At yun ang ginagawa natin. But bilang law-abiding citizen, ay tayo sumusunod kung ano ang kanilang igagabay sa atin. Dahil ang inaalalay kalusugan at nakita natin kanina, maaaring mabiolate ang physical distancing. At dahil diyan, anyway, naipakita na natin yung sovereign will of the people. At doon ay sa tingin ko tama na yun. Hindi naman kailangan kayo magkasakitan, hindi kailangan kayo ay magmurahan, hindi kailangan kayo magsigawan. Ang kailangan lang ay kilos na pinapahiwatig natin ng payapa sa buong Pilipinas. At marami po nung nagmumotorcade, hindi lang dito, kundi the whole country. At ito dahil nga sa payo, siyempre bilang good soldier, good citizen,
ay dapat nagalang natin kung ano ang patakaran ng ating pamahalaan. At dahil dito, sana po ay manatili na nakatatak sa isip natin na dapat tayong magsama-sama dahil ito ay karapatan nating lahat. Tayo ang employer ng pamahalaan. Tayo ang nagbibigay ng buwis at kaya tayo dapat ang nasusunod. Inilagay ng option ito sa saligang batas dahil kung hindi gawin ng Kongreso yung sovereign will ng mamamayan, meron tayong option sa batas bilang democratic state, tayo ang kikilos at ang resulting governance ay dapat tayo ang masusunod. Maraming Sir, salamat. bilang tagapagsalita no, ng grupo na ito, ano ba ang nakikita ho natin na magiging kahihinatnan o resulta kung maisusulong nga itong RevGov? Ang ating pong iintayin ngayon ay kung anong gagawin ng Pangulo. Dahil ginawa natin ang ating tungkulin, tayo ay kumilos para ipakita yung sovereign will. Pag sinabing sovereign will, dapat tayo marami. Kaya nga, ito ay buong Pilipinas ang kumikilos para ipakita sa kanya na sinusuportahan yung kanyang advokasya ng federalismo. Dahil ito lamang ang magbibigay ng lunas sa kahirapan ng ating bansa. Sir, nabalitaan po namin kanina na sinasabi ito yung day 1 pero may day 2 pa tayo, February 22 bukas at may inaasahan daw na darating ng mga dokumento na nasa 12.8 na mga signatures para sa pagsuporta sa RevGov. Eh yun ay ibibigay na natin yan sa kinaukulan, sa Pangulo, pero yung bukas na aktibidades ay maaaring ito yung motorcade na lamang. Dahil ang sasakyan naman hindi naman nagkakasakit. Basta maayos ang daloy, para ipakita lamang na tuloy-tuloy ang ating pagnanais na ituloy ng Pangulo ang campaign promise sa federalism. Sir, saan manggagaling itong mga 12.8 na mga documents na ito, na mga signatures? Yung numero ng signatures ay wala pa tayong sapat na datos dahil yan ay binibilang pa. Bukas pa natin malalaman yan. But ang mahalaga ay nakita na natin na itong ating mga mamamayan ay talagang ito rin ang pagnanais. Ayan, may mga dumating na rin mga kasamahan natin at sana maunawaan nila na talagang dahil sa kalusugan na talagang Pangulo ay napakaingat dyan ay tayo ay sumusunod lamang sa ating batas. Be a law-abiding citizen. Salamat po. Pero sa tingin nyo, Sir Abner, itong nakikita natin na crowd no, hanggang ngayon nasa paligid, sapat na ito no, na panawagan? Sa inyo po lahat ay muli nagpapasalamat kami, tuloy-tuloy na pagpapakita dahil tayo na may law-abiding citizen ay dapat tayo susunod kung anong patakaran ng ating batas. Salamat po ng marami. Ayan. So mga ka-partners, nakikita naman natin kasi binibigyan na lang sila na hanggang ngayong tanghali ng mga otoridad ho dito. Hindi dahil sa wala silang permit, kundi dahil sa umpisa pa lang daw ng pagtitipon-tipon nila dito ay nakitaan na sila ng irregularity doon mismo sa pagdidikit-dikit o social distancing. Kaya naman agad na ipinag-utos na ng mga coordinators dito na ipatigil muna. Pero habang naghihintay sila hanggang tanghali ay tuloy-tuloy pa rin naman ang pagtitipon-tipon ng mga taga-suporta dito. At mamaya ay dito rin nakita, napansin din natin no, na itong event na ito ay naging oportunidad din no, para hindi lang ipakita yung kanilang suporta kundi kanina nakita din natin na may mga nagbebenta din no, ng face mask at saka Cap. Nagbebenta po kami ng face mask, cap, at saka po t-shirt. Suporta po sa federalism. Kami po ay taga Makati City na pinangungunahan po ng aming chairwoman, Dang Mangalino po. Siya rin doon po yung National Social Service Chairman. Ayun, yun. alright, sige. At isa din sa mga coordinators dito naman sa NCR, ano naman ang gusto mong sabihin sa programa na ito? Sige po. Good day everyone. I am Charles Stephen Centeno. Ako po ay elected National Vice President ng Federalism Committee of MRD NECC. Since we started in 2016, ay patuloy ang aming kampanya para sa federalismo. At ngayon po ay patuloy pa rin kaming nangangampanya dahil ayaw naming masayang ang aming paghihirap na isulong ang federalismo. Kami po ay talagang nagsikap, ngunit ito po ay hindi umusad sa ating Kongreso at ating Senado. So, kailangan po ang federalismo para sa pagbabago, kailangan ang federalismo para sa ating bayang Pilipinas. Salamat po. Ngayon po na hanggang tanghali lang po tayo, ano naman ang gagawin ho ninyo sunod? Kami po ay hindi nawawala ng pag-asa. Patuloy po ang aming pagkikipaglaban
Kami po ay nagsisignature campaign. Marami na po kaming napapirma nationwide. At ang aming mga kasamahan po sa buong bansa ngayon ay nagmo-motorcade. Simultaneous po ang aming activities. We will not give up until the President will accept the leadership sa isang revolutionary government towards a federal government. Alright, maraming salamat. So, yung panghuli na lang no ay makikita naman na natin na hanggang ngayon ay andito pa rin yung iba na mga supporters ng MRRD NECC. So, nagkakaroon lang sila ngayon ng kaunti na mga announcement para naman sa mangyayari pa mamaya dahil hanggang tanghali lang po ang kanilang event ngayon as far as instruction na rin ng mga otoridad. Pakinggan muna natin itong tuloy-tuloy na anunsyo ng mga coordinators dito mismo sa MRRD NECC na Mega-Wide Revolutionary Government Rally. Sa ating po lahat, bilang pagpapasalamat dahil naging matagumpay, dahil nakita ng lipunan, nakita ng mamamayan ang ating pagnanais. Hindi kailangang matagalan, ang importante yung ating intensyon ay nadyan. At dahil sa ating paggalang sa batas, bilang law-abiding citizen, dahil gusto natin pagbabago, dapat magsimula sa atin. Tayo po ay manalangin ng pasasalamat. Dakilang lumikha, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo sa ibinigay niyong pagkakataon na kami magkatipon-tipon, magkaroon ng isang diwa, isang bansa, at sana'y mapayapa na magdao sa kanya-kanyang lalawigan, kanya-kanyang bayan, kanya-kanyang barangay, ang lahat ng mamamayan natin na talagang sumusuporta sa tunay na pagbabago ng ating forma ng pamahalaan mula unitary tungo sa federalism. Dahil alam natin na ito lang magbibigay ng lunas sa kahirapan. Ang problema ng ating bansa, insurgency, illegal drugs, criminality, at pag-alis ng mga mamamayan tungo sa ibang bansa. At ang sabi nila, mahigit ng 11 million. Ang ibig sabihin, Panginoon, ganyan kadami ang pamilyang nahihirapan dahil nababawasan ng gabay ang mga anak. At dahil dito, kuminsan, ay nagiging social problem. At ang unang dahilan nito, ang punot dulo, ay kahirapan. Kaya dapat ang mabawasan o mawala ay kahirapan. At ano ang dahilan po, Panginoon, ng kahirapan? Alam natin, ang kahirapan dahil sa unitary system. 69% ng ekonomiya ay gumagalaw lamang sa NCR, Region 3 at Region 4. Kaya makikita natin yung natitirang 31% na lamang ating pinaghatian. Kaya Panginoon, sana po'y gabayan mo ang lahat ng mamamayan, lalo na ang mababatas, ang ating Pangulo, para magpasya ng tama, gabayan natin ang espiritu, hindi lang siya kundi ang buong Pilipinas. Sana po muli, sa inyo po lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat ng marami na sana kami ay makauwi sa aming mga tahanan ng payapa at sa darating na panahon ay makamtan ang tunay na pagbabago ng ating pamahalaan. Ito po ay tinataas namin sa inyo, Panginoon. Amen. Last na music. Sana, General, isang music na lamang at we will disperse. Bong, on the drums. Yes. Sabi mo, magpaalam ka. Bahagi ng ating lalawigan ng Pilipinas. At nagtutuloy-taro na po sila sa Lunesa. At suportahan, pailangin ang damdamin at tamang kaisipan. Sulungan at magsama-sama sa pag-unlad at asenso ng ating bansa. Alright, so mga kapartners, ngayon ay inaasahan sa ilang mga minuto bago magtapos ang kanilang taling o oras na ibinigay sa kanila ng mga otoridad dito sa Medjola, ay magkakaroon sila ng motorcade sa iba't ibang bahagi dito sa Metro Manila.
at hudyat na rin yan para sa pagtatapos at pag-alis nila dito sa lugar na ito. Dito ayon na rin sa nakausap natin na si spokesperson Abner Malabanan ay tuloy-tuloy ang kanilang pakikibaka at pagsusulong ng revolutionary government. Bukas, inaasahan din ang isa pa na motorcade. Bit-bit na nila itong nasa 12.8 million na signatures na sumusuporta para sa revolutionary government. So, yan muna ang magiging update muna natin dito sa lungsod ng Maynila. Ito si Paul Montibon, SMNI News. Damdamin at tamang kaisipan. At magsama-sama sa pag-unlad, mag-asenso ng ating bansa. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates.